So, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. So, salamat po sa Panginoon at tayo po ay buhay, malakas. At sabi nga po kaninang umaga ay nakapagkape. Nakapagkape nga ho ba kayo? Wala. Okay, so salamat po. At tayo po ngayon nandito sa bahay-sambahan. Sabi po ng Panginoon, 6 na araw kang gagawa, pero ang isang araw ay para sa Kanya. 7 days a week na ho. So ngayon po ay ating Evangelistic Sunday at salamat po sa ating mga bisita at tulad po ng ating ginagawian yan na po yung ating schedule sa church. Every second Sunday of the month ay atin pong pangangaral ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo tungkol sa kaligtasan. Kaya po sa mga nandirito na po, kung kayo po ay wala pang katiyakan tungkol sa kaligtasan, inyo pong pakinggang mabuti inyong limiin upang maunawaan po ninyo ang mga pagtuturo. Okay? So tayo po'y mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Ang atin pong tagapagsalita, isa sa mga manggagawa dito po sa church. At atin pong tawagan si Brother Joven Bronce para dalahin po sa atin ang mensahe po ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga ho ba ang inyong mga gising? Amen. Salamat po sa Panginoon. So, Brother Joven Bronze nga po, salamat po sa pagtayo bilang mangangaral ngayong umagang ito o magtuturo. Ang guro ng Diyos ang ginagamit sa atin ay ilalapit tayo sa tunay na pangailangan ng ating buhay. Sabi nga po ay our spiritual teacher is our guiding star. Yan ang nag-guide sa atin para sa tamang buhay. Saan tayo nilalapit? Yung kung ang teacher, spiritual teacher po natin ay guiding star, saan nilalapit tayo? Nilalapit po tayo sa bright morning star. Sino yung bright morning star sa Bible? It is the Lord Jesus Christ. Our spiritual teacher is our guiding star. Alam niyo yung story ng wise men nung pinanganak ang Panginoong Jesucristo? Meron dong star as their guide na kung paano yung star na yon ay nag-guide para sa mga wise men papunta kay Kristo. Yung mga spiritual teachers din naman natin, sila yung tinatawag nating guiding star para doon makilala natin si Jesus, our bright morning star. Amen? Naintindihan niyo ba? Kaya salamat na lamang po na nakilala natin tinataas natin yung ating dakilang guro ang ating Panginoong Jesucristo. Pagkilala. So bakit ko po ito binigyang pansin kasi po i-relate natin ang ating unang pagsalita, ang ating pambungad na pananalita sa pagkilala. So bago po tayo manalangin, ating buksan ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 4 verses 1 to 4. At familiar story po ito mga minamahal. Siguro naman ay almost of us ay alam ang istoryang ito kasi dito nangyari ang unang kasamaan o unang pagpatay. Genesis chapter 4 verses 1 to 4, at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya ay naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, "Nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon." At sa muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel, at si Abel ay tagapangalaga ng mga tupa. Datapat si Cain ay magbubukid ng lupa. At nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapat, okay. Basahin na natin yung verse 5. Datapat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog, at nag-init naman ng mainam si Cain at namanglaw ang kanyang muka. So verse 6, at sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nag-iinit at bakit namamanglaw ang iyong muka?
Verse 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, kung ikaw sana gumawa ng mabuti, di ikaw ay mamarapatin, at kung hindi ka gumawa ng mabuti ay nahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y papahinood ang kanyang nasa at ikaw ay papanginoon niya. Hebrews chapter 11 verse 4 po. Yeah. Dito po yung hindi po nawala ang istorya ng ni Abel at ni Cain sa bagong tipan. Hebreo 11 kabanata 11. Sa mananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa sa Diyos. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at sa pamamagitan nito'y patay na siya ay nagsasalita pa. So, naroon din po yung kwento ni Abel na doon po sa Hebrews chapter 11, yung mga dito po yung pinapakita yung mga bayani ng pananampalataya. At sinong unang bayani sa pananampalatayang binanggit po diyan sa aklat ng Hebreo ay si Abel. Si Abel. Tayo po ay manalangin. Nakilang Ama, Panginoon, isang magandang maga po. Salamat sa biyaya muli ng linggo. Lord, nakaraang linggo at ngayong bagong linggo, Panginoon, na kami ay iyong inalalayan at kami, O Diyos, ay iyong pinagkalooban ng mga kailangan. Salamat po at Lord, kami ay iyong tuturuan ng iyong mga salita at maganap, mangyari, Panginoon, ng iyong kalooban ng ng karanasan ng mga tao, Lord, sa iyo at sa iyong kaligtasan, Panginoon. Salamat po at marapatin niyo nga po ako, Panginoon, bilang tagapagsalita, guro ng magang ito. Ito po yung aming samot dalangin sa matamis sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen at amen. Ang ating pag-aaralan po ay bringing an acceptable offering to God. Kita naman natin, kitang-kita na po natin yung mensahe, yung tema within the story that we have been read. Kita natin yung pagtanggap ng Diyos sa handog ni Abel at hindi pagtanggap ng Diyos sa handog ni Cain. Kaya po, ano ang pagkakaiba? Ano ang lesson sa atin? Sa paglalapit sa Panginoon ay makapaghanda tayo at tayo po ay makapagkaloob ng isang handog na kanyang tatanggapin o ang kanyang kasiyahan. Mga minamahal, sa mga malulungkot po nating mga karanasan, one of the reasons why we became frustrated and displeased, and choose to separate from people ay dahil they fail to recognize our worth, They just easily ignore our identity. Yan po yung mga dahilan kung bakit tayo ay lumalayo, tayo ay umaagwat kasi yung presence natin within them ay hindi natin maramdaman. Nakikita niyo ba yan? Meron ba kayong ganyang mga kwento? Kung bakit tayo ay lumalayo dahil hindi naman tayo belong. Hindi tayo accepted. Yan po ang dahilan, mga minamahal. Isa sa mga dahilan. So, bakit po natin ito sabi? Having said this is because the initial lesson na atin pong makikita dito sa unang magkapatid, is how they treated God according to their offerings. Yun yung makita nating initial lesson na how these first siblings treated God according to their offerings, and sacrifices. Eventually, sa hindi magkaparehong pagtingin sa Diyos, hindi makita natin na hindi pareho ang pagtingin ni Cain at ni Abel sa Diyos. Sa kanilang paraan ng kanilang paghahandog. Cain's offering was rejected while Abel's sacrifice was accepted. An odor, yung pagka tinatanggap po natin, makita natin mamaya,
isang talata na yung hain ni Abel ay an odor of sweet smell. Isang amoy na isang amoy na mabango sa Panginoon. Ano? Kasi meron ng talata sa lumang tipan na huwag kang lalapit sa akin ng walang dala. Yan po ang sinasabi ng Diyos. Ano? So, sweet smell kasi nga, ang mga offering po nung Old Testament, narin pa ho ba kayo? Buhay pa ho ba? Nagsisimula pa lang po ako, ha? Okay. Okay ho ba kayo dyan? Okay naman. So mga minamahal, kasi po yung unang tipan, ang mga handog talagang sinusunog po yan. Naroon ang practices ng mga Israelites, ng mga priests, na bawat offerings nila, o usually of their offerings, ay was being burnt, o talagang sinusunog. Kaya nga pag yan ay nasunog, siyempre may apoy yan. At yung apoy, yan po ay tataas at naroon ang sa pananalita ng Panginoon kapag maayos ang iyong handog, sabi niyan, an odor of sweet smell. Yan. Amoy yung katabi mo. May sweet smell ba yan? Okay, mga minamahal. So, mga minamahal, an act of offering. 3 puntos po yung ating pag-aaralan. Sana matapos ko po ito. So, mga minamahal, an act of offering. Makita natin yung gawa o gawain ng paghahandog. Bakit ba nagkaroon ng gawa ng paghahandog o gawain ng paghahandog? Tingnan natin yung story behind this offering. Why this was being done or being really requested and demanded by God to the people. So mga minamahal, in the Bible, we can examine and learn why we should make an offering to God. Na ito ay isang gawain na hindi dapat binabaliwala, kundi pinaghahandaan at pinagtatapatan. So mga minamahal, from this definite story, of first offering na nangyari nga po sa mga tao, ay ano ang makikita nating mensahe? Bakit ang tao ay naghahandog sa Diyos? Dito po yung makita natin yung unang paghahandog ng tao. So mga minamahal, anong dahilan kung bakit naghahandog? Anong mensahe bakit naghahandog ang tao sa Panginoon? Una po, it involves or it really instituted with reflection and restoration. Dalawang bagay po, mga minamahal, kung bakit po talaga naghahandog ang tao. Una, it really shows a reflection and it shows a restoration. Gets nyo ba? Buhay pa ho ba kayo? Hindi. Tatagulingin po natin. So mga minamahal, kinapapalooban ng pagsasalamin, ang sinisimbolo ng paghahandog ay pagsasalamin at pagpapanauli, reflection and restoration. It is a reflection or pagsasalamin dahil po ang kasalanan, nung ang kasalanan po, mga minamahal, ay pumasok sa tao, at talagang ang tao po ay nilukuban ng kabuuan ng kasalanan ng kanyang sarili sa pamamagitan po ni Adan at Eva, ang Diyos, mga minamahal, ay naghandog. So una po, bakit po ang paghahandog ay kinakailangan? It is a reflection or pagsasalamin. Pagsasalamin ng ginawa ng Diyos sa tao pagkatapos na ang tao ay magkasala at talagang ang tao ay being covered with the totality of sin, of depravity. So mga minamahal, basahin natin Genesis chapter 3 verse 21. Bago yung 4, siyempre naroon yung chapter 3. Sabi ng chapter 3 verse 21, at ginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng kasuotang balat at sila'y dinamitan. Malalim po yun, mga minamahal. Pero siyempre, dapat nating maintindihan dahil salita ng Diyos to, mga minamahal. At ang salita ng Diyos ay
alam naman natin na pinapag-aralan at nais ng Diyos nating matutunan. Kaya dito sa Genesis chapter 3 verse 21, yung iginawa ng Diyos si Adam at si Eva ng kanyang kasuotang balat at dinamitan, yun po ay kapahayagan ng pagkakaloob, paghandog. Dahil po, in exchange sa dahon, di ba si Adan at si Eva ay nagkasala? Nung si Eva at si Adan ay nagkasala, anong ginawa nila? Anong nakita nila sa kanilang sarili? Sila ay mga hubad. At ang ginawa nila, sila po ay nagtahi ng panapi na dahon ng igos. So ngayon, nung nakita ng Diyos na alam ng Diyos na sila ay nagkasala, so hindi yung mga pangit o mga simple o talagang mga hindi maganda, hindi tama na panapi ang dapat na maisuot ng mga ni Eva at ni Adan. Kaya ang ginawa ng Diyos, nag-offer siya po ay gumawa, ang ibig sabihin po, siya ay pumatay ng hayop, at yung hayop na yun, yung hayop pong yun, ay inalisan niya ng balat at dinamit po sa mga tao. Yun po yung unang paghahandog na ginawa ng Diyos pagkatapos ng kasalanan. Ng Diyos ay naghandog sa kanila ng tamang kasuotan dahil yung sinusuot ni Eva at ni Adan ay hindi tama. Hindi maging sufisyente para takluban ang kahiyan, ang kasalanan, sa kanilang buhay. Kaya ang Diyos po ang nag-offer ng tamang kasuotan upang itaklob sa kanilang kahiyan, sa kanilang kasalanan. Naintindihan? Kaya yung paghahandog ng tao sa Diyos, yun ay pagsasalamin lamang kung ano ang unang ginawa ng Diyos, na ang Diyos ang unang gumawa ng paghahandog after ng kasalanan. Naintindihan mo ba? Narinig ba kayo? Amen. Nanay, naintindihan mo ba, nanay? Opo. So, yun po ay pagsasalamin. So, mga minamahal, na ang Diyos, dahil sa pagsuway nga po ng tao, siya ang unang umabot. Imagine that, kahit na tayo nagkasala, na tayo nagtatakip, na tayo ay talagang nagmamaayos sa ating sarili, ay ang Diyos pa rin ang unang umabot. Sa ating mga pagkakasala, sa ating mga pagkakamali ngayon, bagamat tayo ay nagtatakip na ayos lamang tayo, pero mga minamahal, hindi sa realization sa ating buhay ngayon, salamat sa Diyos na siya ang unang gumagawa ng paraan, ng tamang paraan upang ikaw ay abutin. Tama? Sa ating mga kahinaan at pagtalikod, laging kahit na sabi natin may pagsumikap tayo, kung kapos at kapos yan, ngunit salamat sa Diyos, nariyan siya, na ang gumagawa ng tamang paraan ng supisyenteng daan upang tayo ay kanyang pagkalooban ng tamang kailangan natin sa buhay. Amen? Narinig ba kayo? Reflection po yan. Ang pangalawa, an act of offering is also a picture of restoration. Una po, reflection and restoration because sin creates major damages on the perfect relationship between God and man. Dahil ang kasalanan po mga minamalay talagang nagbigay ng damages, total damages sa perpektong relasyon ng tao at ng Diyos. The offering of sacrifice made by the first siblings, that we should also be made is a way to reconnect, a bridge to the gap of men and God. Alam niyo po mga minamahal, para tayo ay mailapit sa Diyos, ma-reconnect agad tayo. Naroon si tinuruan ni Adan at ni Eva, ang kanyang mga unang anak, mga Cain, Abel. Bakit tayo maghahandog? Dahil ang Diyos ang unang naghandog sa atin, pumasok ang kasalanan, at gagawin din natin yan. Gagawin nyo yan, ha? Paglaki nyo, gagawin nyo ang paghahandog para maipanumbalik, para talagang makabalik tayo yung galit ng Diyos, yung paglayo ng Diyos sa ating handog ay siya ay matuwa. Amen? Narinig ba kayo? It is a restoration mga minamahal. Sabi nga po ng Hebrews chapter 11 verse 4, tingnan po ulit, balikan natin Hebrews chapter 11 verse 4. Sa pamamagitan sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain. Naroon po yung hain. Kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan na sa kanyang siyay
matuwid. Naroon na siya ay sinaksihan ng pagiging matuwid dahil nga po si Eva, mula kay Eva at kay Adan, mula sa isang tao pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 12, kung paano sa pamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Paano po si Eva at si Adan ay nagkasala? Siyempre po, lahat ng tao mula po sa unang mga anak niya hanggang sa atin, pumasok ang kasalanan. Kaya kinakailangan ng handog. For us to restore our relationship, our perfect relationship to God. Naintindihan mo ba? Kaya nga pag nagkakasala ako, nagkakamali din ako minsan kay Mrs. Siyempre, nagkakamali din. Anong paraan para ito ay maging masaya? Nag-o-offer ako. Nanonood ang aking Mrs. Sa mga guro, hindi ako nagsisisi na ikaw ang aking Talagang ako ay galak na galak. Nanonood dahil may sakit po ang aking anak na bunso. So mga minamahal, narino ba kayo? Mga minamahal, siya'y naging matuwid dahil nga hindi matuwid ang tao dahil sa kasalanan. Pero sa handog na ginawa ni Abel, inari siyang matuwid. Tama? Na ang handog po ay paraan para tayo ay gawing matuwid. Pag walang handog, siyempre wala tayong peace offering, walang tinatawag na sin offering, hindi maaalis, naroon pa rin ang paglayo, ang kasalanan ng tao sa Diyos. Narinig ba kayo? Kaya kinakailangan po ng handog. So nariyan po, napanauli, sa pamagitan ng handog po ni Abel, napanauli sa kagustuhan ng Diyos. Tinuring po siyang matuwid at banal. Siyempre, matuwid at banal. At bilang naging matuwid sa kanyang mabuting handog, Abel's died. Bagamat siya po ay pinatay ni Cain, we firmly believe, saan pumunta po si Abel? Nung siya'y namatay. Sabi doon ay, at siya'y namatay at siya po ay, bagamat siya'y patay, ay nagsasalita pa. Ngayon, saan kaya si Abel pumunta nung siya'y namatay? Dahil siya'y matuwid. Dahil siya'y matuwid. Saan pumunta si Abel? Siyempre sa paraiso, sa langit. Dahil siya'y matuwid, tama? Oo. Dahil siya'y matuwid, sa kanyang paghahandog, nung siya'y namatay, pumunta siya sa paraiso sa langit. Kasi po, sabi ng mga Awit chapter 5, verse 4 to 5. Tingnan po. Mga Awit chapter 5, verse 4 to 5. Paki-post naman po, paki-display. Sabi po ng Awit chapter 5, verse 4 to 5, sapagkat ikaw ay di isang Diyos na may kaluguran sa kasamaan. Ang masama ay hindi tatahang kasama mo. Tama? Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos na may kaluguran sa kasamaan. Ang masama ay hindi tatahang kasama mo. Hindi naman masama si Abel. Siya ay naging mabuti sa kanyang handog. Kaya siya ay tatahan na kasama ng Diyos. Kaya nung namatay si Cain, nung namatay si Abel, na pinatay ni Cain, saan siya pumunta? Kasama ng Diyos. Narino ba kayo? Dahil sa kanyang mabuting handog. Tama? So mga minamahal, verse 5. Verse 5. Ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin ang hambog. Iyong kinapupuutan ang lahat ng manggagawa ng kalikuan. Talagang hindi nakatayo. At sa yan po ay makita natin si Abel, si Cain, 1 John chapter 3 verse 12. Hindi ako nagkakamali. Si Abel po ay talagang masama. So, lahat ng manggagawa ng kalikuan. So, mga minamahal, si Abel po ay naroon sa piling ng Diyos. Abel, as a righteous person, by his acceptable offering, gained the pleasure of God and able to dwell in the kingdom of God. Na kung saan, naroon si Abel ngayon. Di natin alam, Pastor, sinong nauna? Si Abel. Siya ang unang tao na nakarating sa paraiso. Tama, Pastor? Kasi hindi pa naman patay si Adan at si Eva. Kaya si Abel, ganda po ang pangalang Abel. Huwag niyong papaltan. GB na daw, GB.
O kaya si Abel, mga minamahal, ang unang nakarating sa paraiso. Tama? Oo. Si Abel, unang taong may pusod na nakarating sa paraiso. Kasi si Eva at si Adan, dahil di ba na pinanganak, walang pusod daw yung mga yan. Nararelate ba kayo? Kasi masyado kayo seryoso. Naintindihan ba natin? Doktora. Ngayon mga minamahal. So yan po mga minamahal, siya una nakarating sa langit dahil sa kanyang mabuting handog. Tama ho ba? Opo, mga minamahal. Ngunit naroon sa langit, yan ang pinakamaganda. Amen? Nung bakit tayo narito? Bakit mayroong second Sunday evangelistic service for us, for all of us, makasama ni Abel? To the place na kasama mo ang Diyos, a place of no more crying, no more pain, no more sufferings. Yan ang pinakamaganda. Kaya nga sabi ni Pastor, kung siya'y magkakaanak at kung ang kaanak niya hindi makarating sa langit, buti pang hindi siya naging magulang. Hindi po ako galit. At kung ikay mayaman, ano kung mayaman ka? Nasa iyo ng lahat, pati ang puso ko. Ano? Kung hindi ka makarating sa buhay na walang hanggan, nonsense, mga minamahal. Ay ano kung alam mo ang Bible from Genesis to Revelation? Alam mo ang mga istorya ng Bible, alam mo ang istorya ng Diyos, kung hindi ka naman pupunta, ang katiyakan mong pupunta sa Diyos, walang halaga na alam mo ang salita ng Diyos. Kaya ang pinakamaganda rin kahit alam mo yung isang talata, kahit alam mo yung John 3:16, na si Jesus ay binigay sa atin upang iyong pagtiwalaan. Kahit yun lang ang alam mo at pinagtiwalaan mo siya, sabi ng Diyos, may buhay kang walang hanggan. Makasama mo si Abel. Hindi ako galit, bad. Ganito lang ako. Sabi ni John Ray, Job, hindi pa kita nakikita magsalita doon. Ako ito, bad. Pero minsan naman ay simple lang. So mga minamahal, nakita ko ba natin? At sinasan si Cain? Nasa sa Cain nung siya namatay. Dahil siya masama, saan siya pumunta? Siyempre, hindi sa paraiso, kundi sa paghihirap. Nung si Abel ay namatay, patay na, nagsasalita pa. Si Cain, nung siya'y namatay, patay na, nagmamakaawa at nagdurusa. Amen? So mga minamahal, yan po ang pagkakaiba ng dalawa. Alam niyo po, ilalagay ko sa dalawang tao ang bawat isa ngayon. Ang bawat tao po sa lugar na to at sa lahat na makikinig, dalawang klase lamang ng tao. Either you are Cain or you are Abel. Dalawang tao lamang po. Amen? Na isang taong pumunta sa langit at isang taong pumunta sa impyerno. Dalawang tao lamang po ang pinapalagay nating klase ng tao sa mundo. Isang Cain at isang Abel. Tingnan niyo katabi mo, yan ba'y si Cain o si Abel? Tanong mo, ikaw ba'y si Cain o si Abel? Talagang, sa tanong niya, talagang si Abel po yan. Alam niyo po, ang tatay, ang pangalan ni tatay Abel talaga yan. Oo. Kaya sabi niya, sa Danaligtas, I want to change my name, Abel. From GB. Ang GB. Good boy. Wow. Pero doon pa lamang sa unang taong si Abel, good boy na yon. Amen? Good boy na yon. Wow. So mga minamahal, kunti yung oras natin. Magmamarites kayo. Alam niyo po mga minamahal, sa pagdidiin sa impyerno, alam niyo po, it is a place more than physical death. It is a place more than physical death. Alam natin yung death, kahapon, habang naglilibig yung yung ama ng ating kapatiran. Yung ina, yung mga anak, talaga napakasakit. More than physical death, na kung saan mga minamahal, ang physical death ay napakalungkot, napakahapdi, nakatakot,
May mga physical death na karumal-dumal. Ano? But still, it is just a few moment. Kahit na ganun yan, it is just a few moment. But yung eternal death, yung hell, hindi, kung bakit yan ay kinakailangan talagang tayo maligtas, it's not just a place of a few moment. It is an everlasting moment na kung saan pinaparusahan ang tao. Amen? Kaya dyan tayo maligtas. So mga minamahal, yan ang unending moment na ang tao ay magmamakaawa pero wala ng pag-asa. So mga naman, it is also a place more than prisoner in hell. Nasabi ko na po ito, it is a place more than prisoner in hell, ay in jail. Na mga sina Kuya Dudes, mga ibang kapatiran natin na punta sa jail. Ano, may mga bunga tayo sa jail, mga minamahal. Na kung saan sa bilangguan, may pagkain, may naiinom pa rin, may pagtulog pa rin, may pagpapahinga na nagagawa, kahit papaano, may dumadalaw at may paglaya, pero sa impyerno mga minamahal. Kaya more than prisoner in jail. Bagamat ang ating prisoners, mga minamahal, yung jail natin dito sa Pilipinas ay napaka-congested, napakahirap. Pero di yan sa impyerno, mga minamahal, wala nang anumang, kaya kinakailangan nating huwag tayong makarating diyan dahil yan ay wala nang paglaya dyan. Amen? Wala nang paglaya dyan. Kaya, salamat po na meron tayong pangangaral ngayon. Amen? For us to know what is the acceptable offering to God. Paano, Brother Joben? Sa ginawa ni Abel, siya'y naligtas sa impyerno. Siya'y naging matuwid. Hindi katulad ni Abel. So mga minamahal, ngayon po, na titingnan na natin ngayon, kung ano yung acceptable offering na ginawa ni Abel sa Diyos. Narino ba kayo? Nais nyo bang malaman yon? Yung mabuti, lalong mabuti, sasabi nga dyan ay, lalong mabuting handog, more excellent sacrifice. Ang ganda ng pagkakapaliwanag, more excellent sacrifice. Lalong mabuting handog. Kaya brother, yung mabuting handog na ginawa ni Abel. So mga minamahal, Hebrews chapter 11 verse 4 po. Basahin uli natin. Hey, narinig ba kayo? Gising po yan. Okay, 11 verse 4. By faith, tingnan nyo ang mga Bible natin, sa pananampalataya, si Abel ay nagandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Alam nyo po, yung acceptable offering to God, alam nyo po ba yun? Ay dapat nating ginagawa, na may pananampalataya. Alam niyo po, ang tamang handog, ang handog na kalugod-lugod sa Diyos, ay ginagawa sa pananampalataya. Sabi diyan, sa pananampalataya si Abel. Kasi sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, mga minamahal, kung hindi natin ito ginagawa sa pananampalataya, verse 6, tingnan po yung verse 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya every time that we offer to God, it should be within by faith. Amen? Kung hindi ito natin ginagawa sa pananampalataya, it cannot please God. Narinig ba kayo? Hey! Tulungan naman ninyo ako. Ako'y pag kayo'y nakangiti at sabi nga ni Pastor, ako'y galaitin na din wala man lamang Okay. Narinig ba kayo? So mga minamahal, ginagawa natin sa pananampalataya. Narinig ba kayo? At every time that we come to God, we offer to God, ang kinakailangan natin kasama ay pananampalataya. Dahil kung walang pananampalataya, hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Ay anong ibig sabihin ng pananampalataya, brother? Ang pananampalataya sa Diyos, yung ginagawa mo para sa Diyos. Yun. At ginagawa mo ayon sa kalooban o kagustuhan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya.
Ang pananampalataya, pag lalapit ka sa Diyos, yung nalapit ka dahil para talaga sa Kanya. Para talaga siya talaga ang nilalapitan mo. At bakit ka nalapit at paano ka nalapit ay ayon sa Kanyang kagustuhan ng paglapit mo. Ayon sa Kanyang kagustuhan, kasi minsan nga po, pag tayo nalapit sa Diyos, hindi naman talaga tayo nalapit sa Diyos o ginagawa natin ito sa Diyos at hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos yung ating paglapit. Tama? Hindi sa tamang paraan ng ating paglapit. Kaya nga pag ako'y lumapit kay Pastor, pag ako'y lumapit ng basta lamang lumalapit, sa tingin nyo kaya, malulugod si Pastor. Pastor, Cesar, marinig nga ako kayo. Kayo nga ako'y tumayo na din eh. Di ka? Si Pastor ay sino itong nalapit sa akin? Kilalanin mo ako, Pastor ako eh. Akong Pastor dito. Pag sabi ko Cesar, kayo na po dito. Kayo na dito. Abay, si Pastor hindi ba totoo yan? Ganun din, lalo tigit ang Diyos. Pag nalapit ka sa Diyos, makita mo yung tamang paraan. Yun ang ibig sabihin ng tamang, ng may pananampalataya na kinikilala mo kung sino ang iyong nilalapitan. Amen? Ngayon, yun ang ginawa ni Abel. Alam niya kung sino ang kanyang hahandugan. Si Cain, wala sa pananampalataya, hindi gusto ng Diyos ang kanyang ginawa. Dahil hindi nga tinanggap. Pero si Abel, kilala ko itong aking nilalapitan. Kaya nagkaroon siya ng lalong mabuting handog. Amen? Lalong mabuting handog. Ngayon, ano yung lalong mabuting handog? Alam niyo mga minamahal, yung offering with faith, it is an offering with the best. It is the offering with the best. Ano yung with the best? A more excellent sacrifice than Cain. Siyempre, Genesis chapter 4, verse 4, panganay sa kanyang kawan. Alam niyo ang inhandog ni Abel? Panganay sa kanyang kawan. Yung talagang, di ba, panganay, generally, laging malalaki, magaganda. Yung unang bunga pag ang unang mga puno, unang mga bunga, mga talagang malalaki. Yun ang talagang in-offer ni Abel, yung panganay. At naroon po yung mga taba. Talagang the best ang in-offer ni Abel with the best of his ability. Na kinikilala niya kung sino ang kanyang pag-aalayan. Amen? Kaya siyempre talagang makita mo, alam ng Diyos ang puso ni Abel dahil ganun na lamang ang kanyang ang kwalidad ng kanang kapaghahandog ni Abel. Alam niyo po, in Malakay chapter 1 verse 13, tingnan po are, Malakay, may oras pa naman po ako. Malakay 1:13, tingnan are. Malakay 1:13 at 14. Tingnan are. Nung ang Panginoon ay inihahandugan, please, Yan. Yan. Inyong sinasabi rin naman, narito nakakayamot ang inyong inusuan, sabi ng Panginoon. Inyong sinasabi rin naman, narito nakayayamot at inyong inusuan, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo, at inyong iniharap ang nakuha sa dahas, at ang pilay, at ang mga may sakit. Ganito ninyo dinadala ang handog. Tatanggapin ko baga ito sa inyong kamay? Galit na galit ang Diyos sa mga Israel. Yung kanilang mga samsam, yung kanilang mga ihandog sa Panginoon, sa Kanya. Mga pilay, mga may sakit. Hindi maayos, sabi ng Panginoon, tatanggapin ko ba ito? Kilalanin naman ninyo ako. Tatanggapin ko ba ang pangapangit? Hindi ko tatanggapin yan. Amen? Kaya hindi yun ang ginawa ni Abel. Ang kay Abel, panganay sa mga kawan at ng mga taba, talagang narin yung katabaan ng kanyang inihandog. Narino ba kayo? So mga minamahal yun po, mga minamahal at yan po ay sa verse 14, hanggang 14. Ngayon, the way Abel made his offering by faith is not only with the best. Alam natin, ano nga yung may pananampalatayang handog? Anong may pananampalatayang handog? Yung pinakamagaling. Pag ikaw ay maghahandog sa Panginoon, siyempre yung pinakamaganda. Amen? Hoy! Hoy! Aha. Hoy!
So, ang pinakamaganda with the best, katulad ni Abel. Amen? Kaya nga nilingat, sabi ng Panginoon, woo! Ang bangaw! Dahil pinakamaganda eh. Nakita ko nga si Mrs. Wow! Ganda mo! Oh. Oh, di ka? Kaya yun siya ang aking nilingap. Siya yung sinagot ko. Kasi, di ka? Oh, mga minamahal. Pero si Abel, kita natin, hindi lamang yung best. Yung best mga minamahal, yung in-offer ni Abel. Alam niyo po, it's also with the blood. With the blood. Ang handog ni Abel na may pananampalataya, it's not only with the best, but with a blood. With a blood. So mga minamahal, bakit kinakailangan ng blood? Kasi po, makita natin yung panganay sa kawan. Kay Cain, yung mga dahon-dahon lamang, yung mga tanim-tanim. Pero sa kay Abel, panganay sa kawan. Ibig sabihin, hayop. Hayop. At yung hayop, syempre, may buhay. At yung buhay na yon, sabi niya Jeremiah 17 verse 11, sa dugo, naroon ang buhay. Alam niyo po, may buhay talaga. Naroon talaga yung dugo. Naroon na pattern po yung handog ni Abel sa handog ng Diyos. Ulitin ko po. Kapareho ng handog ni Abel ang handog ng Diyos. Nung ang Diyos ay pumatay, ang Diyos ay nagbigay ng kasuotang balat kina Eva at kay Adan, pumatay siya ng isang hayop at kinuha yung balat, kinuha. Siyempre, pumatay, may dugo yun, namatay yung hayop. At gayon din si Abel, ito yung tamang paghahandog, with the best, at may dugo. Kaya si Abel, mga minamahal, ay mayroong kawan niya yung hayop. Na yung hayop na yun, sinisignifies na pattern. Pattern ito sa ginawang tamang handog ng Diyos sa kanyang mga magulang. Narinig ba kayo? May dugo. May dugo, mga minamahal. At atin niya po, anong sabi doon? Abel's offering was pattern to God in Genesis chapter 3 verse 21, mga minamahal. At na pumatay nga ng hayop na busang dugo. While Cain's offering was pattern to Adam, na kung saan po walang dahon lamang kung kay Adam, puno ng igos, a non-bloody sacrifice. Kaya hindi tinanggap din ng Panginoon yung kay Cain dahil a non-bloody sacrifice. Narinig ba kayo? Kasi sabi po sa atin niya po Hebrews 9:22. Hebrews 9:22 mga minamahal. Hebrews 9:22. Okay, at didiin po tayo. Sabi po, at ayon sa kautusan, okay, inyo pong basahin, at ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nalilinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Kaya kinakailangan talaga ng dugo, magkaroon ng dugo ang handog ng tao. At hindi simple lamang kung yung buhay. Na yung dugo na yon, kung wala daw pagkabuhos ng dugo, walang kalinisan, walang kapatawaran. Tama? Yan po ang sinasabi ng Diyos. Kaya si Abel, tamang-tama, patay na, nagsasalita pa, nangangaral, hey, taga-good shepherd, mga dumadalo ngayon, ito ang paraan. Ito ang paraan kung bakit ako narito ngayon. Kung bakit ako ang unang tao na narito ngayon. Dahil yung aking inihandog sa Panginoon, yung pinaka-the best at yung with a blood na tinuro sa akin na natutunan ko. Amen? Yan po mga minamahal. Ngayon po, in this present time, tayong nabubuhay hindi na sa lumang tipan, nasa bagong tipan na po tayo. Hindi na tayo nabubuhay noong unang panahon. Ang pagiging matuwid, sa katiyakan ng langit, paano naman tayo magiging Abel ngayon? At huwag maging Cain. Kinakailangan pa ba natin yung handog na yung katulad ni Abel? Para makatiyak din tayong maging matuwid at tayo makarating sa langit. Sa pamamagitan ng, alam niyo po, hindi na ang paghahandog ay galing sa atin.
Hindi na ang ating paghahain ay gagawin natin. Alam niyo po, salamat ng marami na ang paghahandog, ang tamang paghahandog mga minamahal upang tayo'y ariing matuwid, upang tayo maging matuwid at sa ating kamatayan tayo makatahang kasama ng Diyos ay hindi na sa atin kundi sa sariling paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na tayo ang maghahandog ngayon kasi meron ng naghandog, meron ng sariling paghandog ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Makita natin, at ang Panginoon mga minamahal, He is our best offering to now, in this present time. Yung ating ihahandog ngayon sa Panginoon ay hindi na sa ating sarili, hindi na sa ating magagawa, kundi merong paghahandog na ginawa si Kristo para sa ating mga kasalanan. He is the best offering to God. Tingnan mo mga minamahal. 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. Basahin natin. 2 Korinto 5:21. Narin pa ba kayo? Hey, mananaunti na. Yaong hindi nakakakilala ng kasalanan. Ano ibig sabihin nun? He is the best or perfect offering. Hindi nakakilala ng kasalanan, ng kamalian, o ng kakulangan. Dahil talagang ang dapat inihandog natin sa Panginoon ay yung perpekto, yung walang dungis. Sabi diyan yung maayos, pinakamaayos sabi diyan yung hindi nakakakilala ng kasalanan. Talagang si Jesus ang ating perfect sacrifice. Kanyang inaring may sala, siya ang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Upang tayo'y maging katuwiran, upang si Jesus ang maging katuwiran natin sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay naging matuwid. Amen? Yan, sabi po, yan ang talata na si Jesus ang best offering kasi wala siyang kasalanan, wala siyang kakulangan. With the blood, si Jesus din, kung bakit si Jesus ang tagapagligtas kasi nasa kanya yung dugo. Ano yung dugong yun? Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 12. Tingnan po, Hebrews chapter 9 verse 12. Hebreo chapter 9 verse 12. Basahin natin mga minamahal. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka. Hindi na yung katulad ng ginagawa ng mga lumang tipan ng mga tao na katulad ni Abel. Hindi na daw sa pamamagitan ng kambing, dugo ng kambing, o ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan natin ang walang hanggang katubusan. Amen? Na siya mga minamahal, nasa kanya yung dugo. Siya yung pinaka-the best na kung saan mga minamahal, siya ang nagbigay ng walang hanggang pag-asa, katubusan sa ating mga kasalanan. Amen? Salamat na lamang. Hindi na tayo magpapakahirap. Alam niyo po, dun sa Lumang Tipan, kahit ang mga mahirap, naghahandog. Ang paghandog ng mga mahirap, dahil sila'y mahirap, sabi ng Diyos, ito na lamang mga bato-bato, mga kalapati, kasi ito lamang kaya nila. Pero, bakit sila naghahandog? Kasi, sinisimbolo nun na mayroong ihahandog sa bagong tipan na siya ang talagang tunay na handog, o tanging handog, o tamang handog, o sapat na handog para ang tao ay maging matuwid. Amen? Naintindihan mo ba natin? Upo. Kaya sa ating pag-aaral mga minamal, dito sa ating pag-aaral sa ating iglesia, kung bakit tayo dapat nag-aaral o malalim nag-aaral, kasi ayaw nating madaya. Amen? Ayaw mong madaya, nakala-kala ng tao, siya ay pupunta sa langit, kasi siya ay pupunta sa langit dahil sa kanyang sariling paghahandog. Dahil sa kanyang sariling magagawa. Kung bakit tayo nag-aaral dito? Kasi we want to know the truth, and the truth will set us free. Amen? We deserve the truth. You deserve the truth. Ayaw mong madaya. At pag nadaya ka ng mga pangaral na to, pagharap mo sa Diyos, wala ka ng pag-asa. Lord, hindi naman po tama kasi yung tinuturo. Bakit wala ka bang isip? Di ka ba nag-aaral ng sarili? Amen?
Kaya tayo narito mga minang, tayo iniimbitahan dito para malaman natin ang tamang pangangaral kung paano tayo magiging matuwid at makatahan sa paraiso ng Diyos. Amen? At sa paanong paraan, si Kristo ngayong araw, si Kristo ang talagang ang ating hain. Amen? Na siya ang the best offering at yung kanyang dugo ang talagang panglinis sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya yung dugong yun, mga minamahal, bago yung dumanak, talagang kinakailangan dumanak yun, mga minamahal. Mabuhos talaga. Kasi si Kristo, nasabi ko na rin ito, kala ng mga Roman soldiers, patay na. Kasi alas 3 na dapat patay na yung mga taong nasa krus. Kaya yung ginawa doon sa dalawang nasa piling ng Panginoon, pinalo na yung kanilang mga buto. At syempre, patay. Si Kristo nakita naman at patay na. Kaya pag sinigurado na lamang, tinurukan yung kanyang tagiliran dito sa ng espada. Bumuhos talaga. Bakit namatay agad si Kristo? Na hindi pa naman pinapalo. Sa tindi ng hirap. Sa tindi ng pasakit. Sa tindi ng palo. Ng parusa na dapat para sa atin. Na dapat tayo ang pinaparusahan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. But because of His love, because of His passion, tinanggap niya ang kabayaran na dapat tayo ang magbabayad. Kaya siya ang pinaka-the best offering. Na kapag siya ang in-offer natin sa Panginoon, kapag tayo nanampalataya sa Kanya, yun ang ating accountability. Na manampalataya tayo sa handog ng Diyos, na si Jesus, that God sent His Son for us to be our ultimate offerings and sacrifices. Mga minamahal, upang tayo, mga minamahal, magkaroon ng walang hanggang katubusan. Na kapag yan ikinanampalataya sa Panginoon, Lord, in this person, in this God that made Himself, Amen. Nagkatawang tao, dito po ako kumakapit, dito po ako sumasampalataya, walang ibang daan na kundi siya lamang. Lord, dito po ang aking hain, sa pamagitan niya, ako po ay naging matuwid. Ang sasabihin ng Diyos sa akin, Brother Joben, hey! Ang bango ng iyong handog. Pero pag in-offer ko yung aking sariling gawa, yung aking sariling buhay, yung aking mga paglilingkod, sabi ng Diyos, for all have sinned and come short in the glory of God. Lahat tayo ay kapos, pero si Kristo, siya ang perfect sacrifice. Alam niyo na kasi pag sino mang sumampalataya sa Kanya, ay may buhay na walang hanggan. At 1997, natiyak ko po yun. Dahil one time, nangangaral dito si Pastor. Kala ko ako'y mabuti. Ako ang pinakamabuti sa aming magkakapatid. I am proud to myself. I am proud, I am humble to be, proud to be humble. Yan ang tingin ko sa akin sarili. Pero nangaral dito, nangaral ang Pastor. Wow, yan. Yan pala ang paraan. Kung kaya ko rin laan naman, bakit pa si Kristo ay maghahain sa kanyang sarili? Amen? So mga minamahal, yan po ang ating handog. Dito po ako magtatapos, Ephesians chapter 5 verse 2. Tingnan po ako. Ephesians chapter 5 verse 2. Usahin po natin. Tingnan po, at magsilakad kayo sa pag-ibig. Gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo na ibinigay dahil sa ating ang kanyang sarili na hain. Siya yung hain ngayon at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Amen? Alam niyo po, as you believe in Christ, pagharap mo sa Diyos, tayo ay matuwid. Amen? Alam niyo po, kung ang inyong pananampalataya is iba, wala po yung katiyak. At ang pananampalatayang ito, mga minamahal, ay dapat na tiyak 100%. Kung ang inyong katiyakan, mga minamahal, ay 80 to 95%, even 99%, hindi pa nyo kinikilala ang perpektong hain.
Alam niyo po, nais ng Diyos na magkaroon talaga kayo ng lubos na katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Amen? So tayo po ay pumikit, tayo po ay manalangin. Habang tayo po ay nakapikit at tayo po ay mga minamahal, nakinig ng salita ng Panginoon. Kung naintindihan mo ang pag-aaral, this is time na makipagtagpo, makipag-ayos ka sa Panginoon. Nais ng Diyos na maging matuwid ka sa Kanyang harapan. At sa pagiging matuwid, sabi ng Diyos, ang ating kamatayan ay tatahang kasama niya. Kung hindi mo pa tiyak at wala ka pang pag-asa na ikaw ay makatahan sa piling ng Diyos, sa iyong kamatayan, ito yung pagkakataon, mga minamahal. Ito yung time na kinakausap ka ng Diyos. Manampalataya ka kay Jesus na siya ang hain, ang perpektong hain ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay wala pang katiyakan ng kaligtasan ng kaluluwa, lumapit ka ngayon sa Panginoon. Tanggapin mo ang Panginoon. Lord, tinatanggap ko si Jesus sa aking buhay. Nais kong maging matuwid, nais kong magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Nais kong mabago ang aking buhay. Tinatanggap ko si Jesus. Yan ba ang iyong panalangin? Kung yan ang iyong panalangin, pakitaas ka ng iyong kamay. Sige po. Nais mong tanggapin si Jesus. Narito ang panahon. Narito ang katiyakan. Si Jesus ay nag-aantay sa iyong pagtanggap, pagkilala. Nais mo bang tanggapin si Jesus sa iyong puso? Bilang Panginoon at tagapagligtas, katiyakan ng iyong kaluluwa. Yan ba ang iyong panalangin? Pataas nga ng iyong taasan mo ang iyong kamay. Taas mo ang iyong kamay. Amen. Salamat po. Meron pa ho ba? Meron pa ho ba? Huwag mong ikahiya ang pagtanggap sa Panginoon. Ito yung oras. Ito yung oras, mga minamahal. Sige po, bumaba na po kayo. Meron ho ba? Mga minamahal, ito yung oras. Ito yung oras, mga minamahal. Dahil hindi mo alam kung ikaw ay buhay pa bukas. Dahil ngayong oras na ito, ikaw kinakausap, tanggapin mo si Jesus. At sa lahat na sa mga nagtataas po ng kamay, manalangin ka ng ganito. Ariin mong itong iyong sariling panalangin. Sa pagtanggap kay Jesus. Manalangin ka ng ito, dakilang Diyos. Salamat po. Ngayong oras pong ito, nais kong maghandog ng tanging perpektong handog. Handog na may dugo. Dugo na walang dungis. Dugo na walang kapintasan. Ang dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Ngayong oras pong ito, tinatanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas. At sa oras na ito, tinatanggap ko ang kanyang pangako na ako ay mayroong walang hanggang katubusan. Kapag ako'y namatay, may katiyakan ako sa langit. Salamat po. Ito po'y dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat po sa Panginoon at yun po ang ating pag-asa, mga minamahal, na sino mang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Narin po ba kayo? Amen. So, yan po ang ating pag-aaral at purihin po ang Panginoon. Pastor. Okay, salamat po sa ating pag-aaral. Nawa nga po ay naunawaan po natin ang pag-aaral ngayong umaga. Ang tangi po lamang handog para sa atin pong kaligtasan ay ang handog ng ating Panginoong Hesus. At ang atin pong bahagi ay atin pong kilalanin ang tanging handog na yon. Doon po sa unang Pedro, pakilagay nga po nitong verse na ito, chapter 1, verses 18 and 19. Inyong tingnan ang talatang ito bago tayo magwakas. Sabi po riyan, inyong basahin, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak, ibig sabihin hindi ng pilak, uginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyong mga magulang. 19. Kundi
ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay, ano po ang sabi? Ang dugo ni Kristo. Kaya yan po yung ating ipinapangaral pagdating sa kaligtasan, hindi po yung kabutihan natin ang ating panghahawakan. Bagaman kung talagang mabuti yung gawa mo, hindi naman natin sinasabing masama, pero hindi po yon ang kaligtasan. Ako ho, pagka nagtuturo sa labas, nagbibigay ako ng ilustrasyon. Halimbawa, katulad sa building na ito, may bintana diyan. Maganda ho bang may bintana? Siyempre, maganda. May pintuan din may pintuan doon. Okay, pagka ikaw ay aalis sa bahay, saan ka dadaan? Sa bintana o sa pinto? Sa pinto. Okay? Hindi sa bintana. So, yun po yung ating ipinapaliwanag. Bagaman sinasabi mong maganda ang iyong magbuting gawa, hindi ho yan ang paraan. Ang paraan ay ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. At sa katotohanan po, ang ating mabuting gawa, kung inyong susuriin sa liwanag ng banal na kasulatan, ang sabi po'y tulad lamang ng maruming basahan. Ang talaga po lamang tanging handog, tulad ng ating binasa, ay sa Panginoon. So sana po ay inyong naunawaan ang bagay na yan, at sana po ay inyong inanyayahan ang Panginoong Hesus sa inyong mga puso. Okay, so salamat po. At kung kayo po ay hindi pa po nakapagpasiya, kung hindi pa nyo tiyak ang kaligtasan, si Jesus po ang inyong anyayahan. Kilalanin ang kanyang pagbabayad doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan.